Na curious ako, sabi kasi 40 basyo daw ang na-recover. So ibig sabihin po, nag-reload pa siya, marunong mag-reload yung dalawang bata? Yung isa po ay, actually, yung isa po yung may hawak ng 38 was only able to fire. Initially po, ito po sa initial investigation natin, isa lang po na iputok niya. Kasi nung nahuli po siya at na-recover sa kanya yung caliber 38, which is a revolver, ay isa lang ang empty shell at meron pa pong 5 na live ammunition po. Opo. Yung po namang ay naka-recover tayo ng as of now at least 2 magazines. So Wow. definitely ay nag-reload pa po to. Wow, so ibig sabihin marunong siya. Colonel, marunong siyang gumamit talaga ng baril. Yes sir. Di ba ito po yung sinasabi nga natin na during the review of yung mga post niya sa social media, dito po natin nakikita na nagpapaputok siya ng baril as well as violent videos of killings na nandun po sa kanyang mga post. At ito nga po yung kamag-anak nung ating policewoman na naturuan nga. So marunong po talaga mag-reload pa. Grabe. Now, I would like to mention din po na since nangyari po yung sa Cavite, Opo. ay di ba naglabas na po ng kautusan ng ating Chief PNP na pagtingin ang magbabantay. So, fortunately, ay may malapit pong mga pulis tayo doon kaya po nakapag-responde kagad. So, siguro po nakabawas dahil hindi na naiputok nung sa 38 yung kanyang ibang bala at hindi na po naubos yung sa 9mm. Nung na-recover po natin at nahuli siya ng mga taong bayan doon at tinurn over sa ating kapulisan, ay meron pa pong mga live ammunition sa kanyang baril. At least 3. Grabe, Colonel. Nakakalungkot, na nakakagulat, na nakakaalarma sa totoo lang kasi 14 anyos po ito. Ano po? Ngayon, na-establish na po ba kung talagang may target? Kasi lumulutang yung anggulong bullying. Di umano. Ngayon, na-establish na po ba na meron talaga sila dapat target na babarilin sa loob o hindi random lang ito? Uminit yung ulo, nagpaputok na kahit sino na lang tamaan, pwede na. It would appear that, of course, let me address yung bullying angle po. Opo. Nung sinabi po natin na yan ang isang tinitignan natin, of course, we have to look at everything, di ba? Kung ano pong motive talaga, ano ang nagtulak sa kanila para gawin ito. Yun po ang sinasabi nila. Hindi po namin kino-confirm or dinideny na ina-affirm yung anggulo na yon. Sinasabi lang po natin, yun po ang sinasabi nila, they were victims of bullying. Pero of course, hindi po doon mag-iikot ang ano natin. Pangalawa po, ito po ay planado dahil kagaya po ng lumalabas sa initial investigation natin ay pagpasok pa lang nila, hindi pa sila pumasok sa what do you call this, yung school proper, yung mismo mga building, sa may bintana, nagpapaputok na po sila. Grabe, ano? Kaya nga po, kung makikita natin yung mga ano doon, and by the way, pwede pong manawagan din sa mga nagpapakalat po ng mga videos, let's respect po yung mga naging victim dito. Sana po naman ay hanggat maaari, tigilan na po natin yung napaka-ano po sa kung anong nararamdaman po ng mga pamilya dito sa ano. We cannot restrict that, we cannot, di ba? Hindi po natin maharangan lahat ng nagpapano. Pero sana po naman ay let's respect yung mga nasawi sa insidenteng ito at ang kanilang mga pamilya po. Sige, Colonel, last na lang, ano po, kasi ito sa law enforcement po kayo, alam nyo yung proseso. Ang sabi ng iba, tinan niya, minor, hindi na naman makukulong yan dahil minor yan, DSWD, tatakas lang yan sa custody ng DSWD. Paano nga po ba yung proseso? Kasi sabi ni Senator Pangilinan, hindi totoo na pakakawalan yan. Sa ilalim daw ng batas niya, may kulong din yan, pero DSWD nga, paano nga po bang proseso pagdating ng 18 anyos as an adult, itatry na siya or dahil nagawa niya yung krimen bago pa mag-18, talagang custody lang, kumbaga rehabilitation ang susungin niya? Yun po ang ano natin, tayo po naman nagpapatupad lang ng batas. So ito po ay pag 15 years old and below, 15 years old, hindi pa po nag-16 and below at nakagawa po ng ganitong krimen, ay after the investigation po, they will be released to the custody of the parents or the next guardian or relative po. But
they will be subjected naman community-based intervention program po to be administered ng social welfare, yung ating pong DSWD. Yung so- po ang nakaano po. Opo. Ibabalik pala yun, Colonel, sa magulang. Akala ko i-detain din sa isang facility ng DSWD na parang may rehab process. Meron po. Ibabalik sa magulang, kamo? Ito po sir, meron po tayong qualifier dyan. Pag ang crime po na nakomit ay kagaya nito, na which could be considered murder na po ito since planado, ay they shall be considered as a neglected child. At ilalagay po sila sa special facility. Okay. Yung pong mga bahay pag-asa for intensive juvenile intervention and support. Ayun, ganun pala yun. Pero hindi ito yung tipo na pag tumuntong siya sa edad na 18, dahil yun ay adulthood na, no, itatry siya for the case. Hindi ganun. Talagang yun na yung parusa niya. Yung po ang I would not naman po na to know everything na kung ano po doon, pero ang isa pong qualifier kasi doon pag 16 to 18 naman po ang edad na. So that 16 to 18 hindi pa po nag-19, titignan po natin kung may discernment ang kanyang action. Kung alam niya po ang tama't mali doon sa kanyang ginawa, and we will be tried as an adult. Pero ito po kasi very specific, yung 15 and below ay ito po intervention lang po talaga ang nakalagay. Opo. Sige, Colonel, nakakapanlumo ang mga ganitong insidente. Sana po hindi masundan. May mga ganyan, may mga copycat pa. Usually sa Amerika lang po natin na papakinggan yung mga ganitong insidente, Colonel, eh.